We are now on the third leg of our series, Bibliology. Okay? Ano ba itong Bibliology? The theological study of the Bible. Alright. Ano yung Bibliology? Ayan. At tinitingnan po natin yung importance and function ng Holy Scripture sa buhay po natin bilang mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. I shared to you nung first week po the authority of God's Word. Sinasabi ko po doon that we can trust the Bible to be true. Si Lennon po, last week, pinag-usapan ninyo yung the sufficiency of God's Word to lead us to a godly life and for salvation. Sabi niya, sufficient yan. Hindi mo kailangan ng iba para maging maligtas ka at maging godly ka. But God's Word is not only sufficient, but more so, necessary. Sabi niyo nga po, necessary. No? Ito po'y kinakailangan natin if we want to live a godly life. Okay? Hindi lang siya sufficient. So what kung sufficient siya? Pero kailangan po natin i-apply sa buhay natin. So we'll be talking about the necessity of God's Word sa hapon na ito. At the very start of the letter, si Peter hirap pagka nawawala, no? Nasisira yung momentum, no? Susunod, ikaw na lang lagi yung preach. By the way, ako nga po pala si Pastor JR, just in case na nalimutan nyo na kung sino ako. Ako po ang regular preacher dito po sa afternoon service. Okay, gaya po sinabi ko, sa simula pa lang po, si Pedro ay in-reveal na po niya kung sino po yung kanyang sinusulatan at bakit niya isinusulat itong letter na ito. So, we have to see yung kabuuan ng letra po niya, ito pong 1 Peter, with this mind, including po yung sermon natin. So, sino ba yung sinulatan at bakit? 1 Peter chapter 1 verses 1 to 2. Buklatin po ninyo yung ating mga Bible. Chapter 1. So, if I were you, lalo po kung hawak niyo yung physical Bible, I want you to keep tab on that book, 1 Peter chapter 1. Kasi babalik-balikan po natin yan saka chapter 2. So, kung digital naman po, sana hindi yung namamatay-matay para madali niyong babasahin. Sa verse 1, sabi po diyan, sabi niya, Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who are elect exiles of the dispersion. Sabi niyo nga po, dispersion. Okay? In Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia, according to the foreknowledge of God the Father, in the sanctification of the Spirit, for the obedience to Jesus Christ, and for sprinkling with His blood. Alright. May grace and peace be multiplied to you. So si Pedro po ay sumusulat primarily doon po sa mga Hudyong mananampalataya na naikalat, kaya yung dispersion. No? Sa Greek po, tawag dyan, diaspora. Ewan ko kung narinig nyo na yan, diaspora or the dispersion. At sila po ay naikalat doon po sa lima ba yan? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 lugar na yan na located po sa present Turkey. No? Yung dati pong bansang Turkey, pinalitan na po yung pangalan, Turkey. No? Dahil ayaw na nilang ma-associate doon sa ibon. Alright? So Turkey na po ang pangalan. Dyan po located yung Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. And these believers, sila po yung mga under persecution. Persecuted po sila ng mga kapwa po nila mga Hudyo din na hindi naman nananampalataya kay Jesus at sila po yung pinipersecute. So si Pedro po, sinulat po itong letter na ito to encourage these scattered believers para sila po yung mag-persevere sa kanilang pananampalataya despite the mistreatment, the discrimination, and the social ostracization, para po sila yung magpatuloy doon sa kanilang tinatawag na sanctification of the Spirit and obedience to Jesus Christ. In short, ang gusto ni Pedro ay sila yung mamuhay ng banal. Sabihin nyo nga po, banal. Okay? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan lang, huwag tatawanan. Okay. Sabi mo, banal ka ba? Ayan. So, ang gusto ni Lord, mamuhay sila ng banal at manampalataya kay Kristo habang sila'y nasa kalagitnaan ng isang mundong ayaw manampalataya
kay Jesus. Okay? In the text na binasa po natin kanina, sa magitan po ni Mary Jean, gusto ko pong mag-focus sa 5 verb. Okay? 5 verb. Ano sa Tagalog ang verb? Bird yun, bird. Ibon. Verb. Ano nga ba sa Tagalog yun? Pandiwa. Ayan. Pandiwa. So 5 po yan. Una, yung born again, grow up, built up, offer up, and proclaim or speak up, no, para medyo rhyme naman ng konti. So simulan po natin. Twice in this chapter 1, yung term po na born again. Yan, sabihin niyo nga po, born again. Yan po ay binanggit twice. 2 words in English, but just 1 word in the original Greek. Okay? So, sabi sa verse 3, tingnan po natin ang verse 3. Sabi niya, "Blessed be the God of our Father, the Father of our Lord Jesus Christ, according to His great mercy, He caused us," sabi niyo nga po, He caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. So sinabi diyan, it was God who caused us. It was the work of God para po maborn again ang isang tao sa isang buhay na pananampalataya. No? So ibig sabihin po pala niyan, lahat tayong mga genuine believers ay na-born again dahil sa kagustuhan, dahil sa kakapangyarihan ng ating Panginoong Hesus o kapangyarihan ng Diyos para tayo magkaroon ng buhay na pag-asa. Okay? Yung katabi mo ba mukhang may pag-asa pa? Yeah? Lalo na yung nasa kaliwa, di ba? Mukhang may pag-asa yan. Okay? And this is not, itong hope na ito, itong living hope na ito, this is not about the physical or the monetary hope that we have. Okay? This is about eternal hope. So kahit walang pera, kahit minsan may sakit pa, persecuted ka ng todo-todo, gaya ng sinulatan ni Peter, no? Minsan kulang sa sweldo, walang trabaho, and yet our hope is still there. At dun sa text natin, sa verse 23, balikan po natin yung verse 23, buklatin po ninyo, sabi ko sa inyo, babalik-balikan natin yan eh. Sabi niya ganon, "Since you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding word of God." Mga kapatid, we are born again through the power of God's word. So look up here. Para po maging malinaw sa atin, hindi tayo mako-confuse. Mga kapatid, hindi tayo pwedeng ma-born again unless na mapakingganan po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Okay? Maaring ito po through preaching, katulad po ng ganito, or maaring nagwa-one-to-one po kayo, or dahil nagbasa po kayo ng Bible ninyo, kaya kayo na born again. Hindi posible na naginip ka lang patungkol kay Jesus, tapos paggising mo, born again ka na. Hindi po yun po pwede. Sa mga Muslim world po, sa Islam, kadalasan inire-reveal ni Lord yung sarili niya sa umagitan ng isang vision o panaginip. Kasi wala silang idea kay Jesus ng Bible. Ang alam nila si Isa Almasi at iba yung pagkakakilala nila kay Jesus. At nananaginip sila patungkol kay Jesus, pero pagkatapos nilang malaginip, ituturo sila ni Lord sa mga missionaries, sa mga believers, at doon sisharean sila, doon sila mananampalataya. Pero yung panaginip lang, hindi po sila nabuborn again doon. Why? Because we need the power of the Word of God to be born again. Alright? Maliwanag po ba yon? So, parang mas malinaw pa po yun sa sabaw ng pusit, ano? Malinaw po ba? Okay. So, God's Word, the gospel, is necessary ingredient for our salvation. The gospel is a necessary ingredient for our salvation. Para maborn again tayo. To jumpstart our sanctification o yung pamumuhay ng may kabanalan. Okay? Hindi pwedeng sa mata ng Diyos banal ka na hindi ka pa born again. Kailangan ma-born again ka muna, tapos doon magsisimula na yung pamumuhay ng may
kabanalan. Unfortunately, some people, kontento na po sila doon sa pagiging born again lang. Yung tumanggap lang kay Jesus. Yung naiyak ba? Yung, born again ako. Okay? Kontento na sila doon. Basta naiyak sila, yung iba nga natumba pa, tugug. Yeah? Medyo na-electrify ng konti, nagsisi, na born again. Good. Pero nakontento na sila doon lang sa experience na yon. Okay? They stop growing up, which is our second verb. Growing up towards holiness. Growing up spiritually, mentally, emotionally. Itong mga tao na binabanggit ko sa inyo, hindi na sila lumago. Born again nga sila, sabi nila, pero hindi sila lumago. Yung prinsipyo nila sa buhay were not affected by their so-called faith in Christ. Their perspective is still worldly. Their desires are still earthly and fleshly. Yung kanilang financial management style, pangmundo pa rin. They do not see any problem with selfishness, self-centeredness, narcissism, arrogance, conceitedness. They are egotistical, vain, and self-absorbed. At ang masakit pa niyan, they expect forgiveness and understanding from people kapag nagkamali sila. But they're unwilling to extend the same pag sila naman po yung nasa receiving end ng offense. So pag sila nagkamali, para naman hindi Kristyano, dapat marunong kayo magpatawad. Yeah? Pag siya nagkamali, o pag siyang na-offend, ayaw na magpatawad. Yeah? Hindi nagmamature. Question. Okay? At ito maganda, itanong mo sa katabi mo, lalo na yung nasa kanan. Okay. Born again ba talaga yon? Yung nasa kaliwa, sigurado ako born again yan. Okay? Yung nasa kanan lang tanungin mo. Yung isa ayaw kasi tatay niya eh. Tatay ito eh. Born again ba talaga yung taong yon? Okay. Well, two answers. Number one, maybe not. Okay. Nadagdag lang yung pangalan ni Jesus doon sa takbo ng buhay nila. Pag nadapa, ay, in Jesus' name. Pag may problema, in Jesus' name. Naman ganon. Praise the Lord. Ayan. Nadagdag lang si Jesus sa mga binabanggit nila. Okay. Pero hindi talaga si Jesus yung naghahari sa puso nila. Or, sabi mo or, mabagal lang talaga yung process ni Lord sa kanila. Okay? Ang tawag natin dyan, sila yung mga spiritually immature. Ayan. Yung nasa kanan mo, hindi immature yan. Malamang yung nasa harapan mo. Huwag kang titingin sa likod. Sama ng tingin sa akin ah. Okay? Spiritually immature yung medyo madaling masaktan, madaling ma-offend, hirap magpatawad, marupok, kay daling yung mga kaedad ko, alam yan, kay daling lumimot. Okay? Pero born again naman talaga sila. Okay? Paano natin malalaman kung born again talaga? Okay? By their fruit. Sabi ng Bible. They are growing up kahit na mabagal. 1 Peter chapter 2 verse 1 to 3. Tingnan po natin to, maganda-ganda to. So put away all malice and deceit and hypocrisy and envy and slander like newborn infants. Long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation, if indeed you have tasted that the Lord is good. Napakaganda po ng metaphor na ito. God's word as pure milk, and we believers are desiring for it na para pong isang sanggol.
Okay? Ang sanggol po, walang ibang gusto yan. Iiyak yan pagdedede. Pagkatapos dumede, tutulog. Iiyak ulit, anong gusto niya? Chocolate? Hindi, dede. Wala siyang ibang gusto, kundi Mami, dede. Yun lang. Kaya sabi niya, ito yung metaphor na ginamit ni Peter. Sabi niya, long for spiritual milk. Okay? God's word as pure milk. Okay. Pastor, ano ang isa sa mga palatandaan ng totoong born again? Sabi po sa verse 3, tingnan niyo ang verse 3. Balikan natin. Sabi niya, if indeed you have tasted that the Lord is good. Kung nakilala mo talaga siya. Okay? Kaya sabi niya, sige nasain nyo, i-desire ninyo yung pure milk. Kung totoo ngang naranasan nyo ang Diyos. Kung totoo ngang na-born again kayo. So, ibig sabihin nun, pag totoong born again ka, anong nangyayari? Meron kang desire. Sabi nyo nga po, desire. You're longing for the spiritual milk of God's Word. Okay? Kung totoong natikman mo ang kabutihan ng Diyos, yung kapatawaran niya, yung biyaya niya, nagkaaroon tayo ng desire, longing for the gospel. Magbasa ng Bible. Kaya ako, yung CSM, tuloy-tuloy po na nagpupunta sa atin para just in case makonvict na kayo o kaya dumating na yung 13th month ninyo, may pambili na kayo ng Bible, pwede na. Nandyan pa po sila. Discounted po yan. Okay? 50%. Si Lennon po ang may sagot nun. Okay? Kinakabahan yung taga CSM eh. Sabi niyo, basta wag. Si Lennon naman, sagot ni Lennon yun. Okay, mag-alala. Mga kapatid, God's Word is necessary for us to grow up in our Christian walk. Sino dito gusto nyong lumago yung katabi nyo? nung hindi pa nagsisimik, wala pa yung katabi, medyo mabagal. Yung katabi. Gusto ba nating lumago, mga kapatid, sa pananampalataya? Gusto ba nating mag-mature tayo? Yung hindi tayo madaling ma-offend, yung hindi madaling mawala ng pag-asa, kailangan po natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin ang salita ng Diyos para magkaroon tayo ng kaligtasan, maborn again tayo, magpasimula yung unang gulong ng buhay kabanalan natin. Pero kailangan pa rin natin ang salita ng Diyos upang matuto tayong lumakad ng may kabanalan. Sabi ng Matthew chapter 4 verse 4, but he answered, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Yeah. Kapatid, makinig po kayo sa akin. Kahit lahat po ng church service, daluhan mo dito sa Parañaque. 9, 11, tapos susunod mag-aaroon na tayo ng 1, 3, 5. Tapos yung 7 o'clock si Leno naman ang doon, assign, bahala na siya doon. Kahit na tinan nyo pa ho lahat yan. Pero walang puwang sa puso natin yung salita ng Diyos. Ayaw mo basahin, ayaw mong i-meditate, ayaw mong magpasakop sa mga prinsipyo ng Bible. Kapatid, magiging spiritually bansot ka. Alam niyo yung bansot? Alam, bakit mga kaedad ko na lang yung nakakaalam yan eh. No, yung bansot yung hindi lumaki. No? Pinanganak na 3 feet, tumandang 3 feet. Bansot. Diya? Magiging spiritually bansot ka o sabi nila ng mga nagtutuksuan yung mga bata, spiritually payatot. Okay? Sakitin, madaling gumuho ang mundo na parang bahay na nakatayo sa ibabaw ng buhangin. Alright? Pagka nagkakasal po ako, ngayong taon na to, November, December, 4 yung kakasal ko, nandito yung mga ikakasal ko. Yan. Sabi ng isa, ako, pastor, ako? Hindi ikaw. Ito, ikakasal ko. Nasaan pa yun? Meron pa. Hindi. Kamali lang. Okay. Sinasabi ko po sa kinakasal ko, na dapat ang final authority and basis ng ating pagsasama
ay ang Biblia at si Kristo. At para maging maayos yung pagsasama nyo, dapat huwag nyong pababayaan yung pagbabasa nyo ng Bible. You must always adhere to the Bible. Amen? God's Word. Reading it, believing it, obeying it, and adhering to it. At inaalaw natin itong Biblia na hubugin yung ating puso at ang ating isip. It is of utmost necessity if we want to live a godly life. Life that honors God. Peter advises us in verse 2 to grow up in God's Word. Pero prior po sa verse 2, may sinabi po siya na napaka-importante sa verse 1. Ano pong sabi sa verse 1? Okay. Sabi niya, so put away all malice, and deceit, and hypocrisy, and envy, and slander. Sa kanya sinabi yung like newborn infants, long, or desire. Okay? The same word. Mga kapatid, tingin sa akin. Watch what you feed yourself. Kung sa grocery binabasa nyo lahat ng ingredients ng inyong mga pagkain, basahin din natin kung ano yung nilalagay natin sa puso natin. Yan ba ay malice, deceit, hypocrisy, envy, slander? Na ilalagay ba natin sa puso natin yan? Yung mga pinapanood ba natin, yun ang naitatanim sa atin. Okay? I want you to know, kapatid, hindi pwede na magkasama na ini-enjoy mo yung kasalanan at ini-enjoy mo rin yung salita ng Diyos. Kaya ano sabi ni Pedro? Put away. You have to put it away first and then you desire the milk. Are you with me? Okay? Hindi pwede na nag-enjoy ka, listen to me, hindi pwedeng nag-enjoy ka at ini-enjoy mo yung sexual immorality at the same time, dinidesire mo yung word ni God. Hindi po pwede yun, kapatid. Hindi pwede na malisyoso kang tao, yung nag-enjoy ka na dun sa masama, okay lang sa'yo na yung ibang tao o ikaw, yung malaswa yung iniisip mo, o kaya naman, listen to me, o kaya naman, nag-enjoy ka na yung mga tao, tinitingnan ka ng malaswa. Yeah? Feeling mo attracted na attracted sa'yo. Tapos, ini-enjoy mo rin yung salita ng Diyos. Sabi ni Pedro, you have to put away this first and then you desire the word. Hindi siya pwedeng pagsamahin. Okay? Hindi pwedeng mapanlinlang ka, hipokrito ka, inggitero ka. Tapos palagi ka pa nakikipagbangayan sa social media, konting kibot. Kala niya, ha? Tapos pagdating sa dulo, God loves you. Praise the Lord. Na kulang na lang minura niya doon sa social media. Di ba? Na ang kakapal ng mukha, akala niya. Hindi po pwede, mga kapatid. Pinagsasama mo yung ganun, tapos mag-expect tayo ng spiritual growth. Hindi siya mangyayari. Kaya sabi niya, put away first, and then you desire the pure milk. Okay? Hindi pwedeng pagsamahin. Cannot be barawan. Okay? Hindi pwedeng sabay sila. Hindi pwedeng sana dalawa ang puso mo. As we grow up, and as we continue to consume God's Word in our lives, drawing near to God every day, ano nangyayari? Anong resulta? We are built up. Sabi niyo nga po, built up. And that's the third word. Okay? Medyo mabilis na po ito kasi yung focus natin doon sa, really, it's growing up. We want just to grow. Pero this is another aspect of when the necessity of the word. Kapag na-consume po natin yung word, we are being built up.
Sabi po sa verse 4, as you come to Him, a living stone rejected by man, but in the sight of God, precious and chosen and precious, you yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood. Let me explain this very quick. Sabi po sabi ni Pedro, as you come to Him, sabi niyo nga po, as you come to Him, so ibig sabihin niyan, merong assumption na tayo po ay lumalapit sa Diyos. Okay? Kapag ikay na born again na, nagkaroon ka na ng simulang mag-desire sa Lord, ang assumption, lumalapit ka sa Panginoon. Amen? Hindi yung lumalayo ka sa Diyos. So as you come to Him, there's an assumption that we are drawing near to God. Second, sabi niya, we are like living stones. Okay? Sa Tagalog, buhay na mga bato. Nung bata ako, ang buhay na bato, puti. Okay? Yun yung alam natin. Pero sa Bible po, pag sinabing buhay na bato sa Israel, kino-considered po na buhay na bato o living stone if you are being used in construction. Are you with me? Pero kung ikaw ay nakakalat lang, na wala kang silbi, nandun ka lang. Sinisipa-sipa ka, ang tawag sa'yo, dead stone. But once you are being used in construction, you are a living stone. So ang sabi niya, is we are like living stone that is being built up into a spiritual house. Di ba? We're being built up for a spiritual house. That's the third thing that I want to tell you. A house is not built up of one stone. Di ba? Marami pong stone yan. Which means, God is shaping us with His Word and fitting us in sa buhay po ng iba ring mga mananampalataya. Kita niyo yan? Yung iba-ibang shape. So, si Lord, sineshape tayo, sa Kanya tayo i-fit in. Kasama yung katabi mo na minsan ayaw mong kasama. Yeah. Kasama yung ka-victory group mo na minsan ayaw mong makita. Kasama mo sa ministry na minsan ayaw mong kasama talaga. Di ba? Pinifit in ka ni Lord, pinagsasama-sama ka. Kaya hindi po pwede na Lone Ranger ka, kapatid. Okay? Hindi pwede na Christian ka in isolation. Hindi, born again naman ako eh. Mag-worship ako online, ako lang mag-isa. Walang ganun, kapatid. Because we are being built into a spiritual house. Katulad niyan, sinaswak tayo ni Lord. Okay? But once Jesus joined us together as living stone, mga kapatid, mag-expect ka na merong kiskisan yon. Magkakaroon ng friction. Ganun po talaga. Yung mag-asawa nga, matagal na mag-asawa, nagkaka-friction pa. Sa pamilya nga, matagal na magkasama, nagkaka-friction pa. Dito pa sa church. Minsan may nakagalit. Ayoko na dito. O bakit? Church pa man din ito. Nakaka-offend. Makinig kayo sa akin. Kung gusto nyo humanap ng church na hindi kayo ma-offend, humanap kayo ng perfect church. At pag nakahanap kayo ng perfect church, anong gagawin? Huwag kang pupunta doon. Bakit? Hindi na magiging perfect yun. Bakit? May na-offend na eh. Ikaw. So walang perfect church. At sinasabi ko palagi ito, sinasabi ko, ang unang makaka-offend sa inyo si pastor. Ako. Sa totoo lang po. Okay? Pero alam nyo, pag nagkiskisan tayo, ano nangyayari? Alam nyo, maganda po itong metaphor na ginamit ni Peter, pero meron pa pong isang metaphor. Proverbs 27:17, sabi niya, iron sharpens iron, and one man sharpens another. Kapag nagkiskisan daw po ang dalawang magaspang na bakal, tatalas yun. Ibig sabihin nun, yung kagaspangan mo, pag isinalpok sa kagaspangan ng katabi mo, pareho kayong kikinis.
Ganun po talaga yon. Sino dito gusto nyo maging smooth ang character nyo sa Panginoon? Gagamitin ni Lord yung katabi mo. Yung kagaspangan ng katabi mo. At sa totoo lang po, sa mga mag-asawa, makinig kayo. At sa mga gusto pa mag-asawa, for the first time, hindi yung dala-dalawang asawa. Marriage, listen, is God's favorite tool to hone our character. Kaya yung pag-asawa, sa simula lang masarap yan. Dahil habang patagal ng patagal, pasarap ng pasarap yan. Kahit pahirap ng pahirap. Okay. Pinapahinto na ako ng aking assistant. 30 minutes. Here's the question. Are we willing to submit sa salita ng Diyos, sa wisdom ng Panginoon? O feeling mo mas matalino ka pa sa Bible? No? Kaya nga yung gusto mong church, yung pangalan ng church na gusto mo yung Me, Myself, and I Christian Fellowship. Okay. So, sabi ng Bible, we are like living stones, being built up to a spiritual house. For what purpose? Sabi po ng verse 4, as you come to Him, a living stone, rejected by men, but in the sight of God, chosen and precious, you yourselves are like living stones, are being built up. Okay? That's the purpose. To be holy priesthood, to offer. Sabi nyo nga, offer. Sa ibang translation, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God. And that's the fourth verb. Oh, nakaka-fourth pa lang ako. 10 ito eh. Alam niyo po, ito po yung isa sa pinaka-dakilang pribilehiyo natin. As a church, we have the privilege of experiencing God through communal worship, offering sacrifice of worship to God. Sabi ng Bible, the fruit of our lips, giving thanks. Kaya po, ito, baka may ma-offend, ha? Ready na, baka may ma-offend. Bumubusina na ako, ha? Sinong unang makaka-offend sa inyo? Pastor. Okay. Kaya po ini-encourage po namin kayo. Huwag niyo pong i-miss yung worship. Huwag po. Huwag yung, first song pa lang yan. Nasa escalator. Second song pa lang yan. Huwag po nating i-miss. Okay? Do not neglect our worship time because this is one of the greatest privileges we could ever have as part of the Church of Christ. The opportunity to worship Him in spirit and in truth. Kaya tayo pinagsasama-sama ni Lord. Alam ko po, there's something awesome happening when we alone, as an individual, worship God. No, yung madaling araw pa lang, 5:00 pa lang na madaling araw, nakaload ka sa Panginoon, o kaya habang nagkakape ka, nag-merit, nag-worship ka kay Lord, that's wonderful. But there's something wonderful as well, and miraculous even, kapag tayo po sama-sama na nananambahan sa Panginoon. Amen? Mas mararanasan nyo yun kaysa yung naglalakad kayo dyan sa mall. Kaya po, minumungkahi ko rin po na pagdating ng linggo, i-factor in nyo na yung traffic at saka yung parking. No, yung para hindi kayo nakikipag-away sa parking. No? Bilis na magsisimula ng service namin eh! Ano pa? Nag-aagawan sa parking, ano. Hopefully by December, luluwag na yan. Kasi magmamahal na yung parking fee. Kasi andahan nyo lang yung bulsa nyo. No, magmamahal na. Pero please, i-factor in po ninyo. Tapos, bago magsimula, nandito na tayo, may experience yun. Kung magso-solitude man tayo, magpipray man tayo, may papanoorin tayong video, we get to experience everything that God has prepared for us.
because we are designed as a spiritual house to offer up sacrifices of worship. Amen? Pwede ba sabay-sabay natin palakpakan ng Panginoon? Thank you, Lord. Thank you, Lord. All right. Meron na akong gustong lagpasan kasi pinapahinto na ako eh. So worship, incorporate an individual life, yan po yung vertical. Okay? Vertical, worship tayo. Okay? Sabi niya, offer up sacrifices. But there's also a horizontal purpose to being built up as a spiritual house. Nung na-born again po tayo by the Word, we grow up in the Word, we embrace the Word sa buhay po natin, so much so that we embrace also being with God's people. Okay? We get to experience worship in spirit and in truth. Added to that also ay yung privilege po ng proclaiming the Word. So, binuo tayo ni Lord, sinama-sama niya tayo together para mag-worship sa Kanya, but also to become effective proclaimers, preachers, so that we can speak up for God. Amen? Sabi niya, you are chosen race, royal priesthood, a holy nation, people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him. Kaya tayo pinagbuo-buo ni Lord para matutunan nating iproklama ang salita ng Diyos. No? And that's the fifth one. Okay. We are called to share the gospel of Jesus kasi necessity po yun para yung ibang tao naman ang maligtas. Sino dito masaya kayong nakakilala kayo sa Panginoon? Gusto niyo bang solohin lang yan? Yeah? So, gusto ni Lord may proclaim natin yan. So, napakahalaga na yung Word of God nandito sa puso natin at the same time nasa bibig natin para i-share. Amen? As I end, eto na, 10 minutes na lang. As I end, meron pong isa pang verb na gusto kong i-point out sa inyo. At ito yung mga practical application na po sa atin. Sabi po dun sa verse 2, muli, sabi niya. Verse 2, sabi niya dito, like newborn infants, long for the spiritual milk. Ano another word for long? Desire. Okay? Yung born again experience po, handiwork po yun ni God. Okay? Hindi tayo nagbo-born again sa sarili natin, hindi tayo nagbo-born again doon sa sinishare natin. Si God. The growing part is also God's handiwork. No? Ano sabi ng Bible? Tayo nagtatanim, si Lord ang nagpapalago. Okay. But the proclamation work, tayo yon, tayo magpo-proclaim. But this can only perpetuate or move forward, itong proseso na to, if we desire the Word. If we desire the Word. If we long for the Word, just as an infant cries out for milk. Bahagi po natin yung mag-desire. Hindi pwedeng katulad tayo ni Juan Tamad na naghihintay na lang pumatak yung desire. May desire na ako. Wala. Pwede ka manalangin sa Panginoon. Kung feeling mo wala kang desire sa Bible, manalangin ka, Lord, pwede po bang tulungan mo ko na i-desire ko yung salita ng Diyos and God will give you the grace. Pero yung maghintay ka na, oh Lord dito ako, bigyan mo ako ng desire. Hindi. That is our part. Pastor, hirapan akong basa ng Bible eh. Gusto mo bang basa ng Bible? Hindi. You have to desire it, kapatid. Oftentimes, it starts with discipline. Sabi niyo nga po, discipline. Making part of your daily routine. At dahil natikman mo na, parang, medyo nagkaroon ka na ng delight. Uy, natutuwa ka na. Uy, masarap na, masaya na. Parang ice cream lang, di ba? After the delight, then comes the desire. Ngayon, hindi na ka lang natutuwa. Gusto mo na siya. Until it becomes part of your devotion to God. You're now devoted to the Word.
Start with discipline, it becomes a delight, and it turns into desire that turns to devotion. Mga kapatid, God's Word is necessary to live a holy life. It is necessary para sa kaligtasan po ng mga tao. It is necessary para tayo'y maging banal. So wag po nating i-neglect yung pag-consume natin, if I may use the word. Yung pag-consume po natin ng salita ng Diyos at yung pagproklama po natin ng salita ng ating Panginoon. Amen? Tayo po tayong lahat. Why don't you raise your hands as I pray for you? As you raise your hands, gusto ko po yung isang kamay nyo ilagay nyo sa puso ninyo. Lord, as our hands raised and our other hand is on our heart, Lord, I ask you, give us the grace and the desire. Lord, tulungan mo po kami na gustuhin ang iyong salita. Just like what the Bible said, to desire it more than our food. Lord, we need you. We need your word. Lord, sa madilim na lugar po na aming nilalakaran, sa madilim na mundong ito, sa napakaraming tuksong nakapaligid sa amin, kailangan po namin ang iyong paggabay. At ang iyong salita po, Panginoon, ang liwanag sa aming daraanan, ang tanglaw sa aming talampakan. Lord, take away the things that captivates us. For some, it may be the computer games. For some, it's the Netflix. For some, it's the social media. For some, it's just the unrelenting pursuit for success. Lord, whatever that is, Lord, help us to prioritize you. Captivate our hearts, Lord. Captivate our hearts. At this time, gusto ko namang ilagay ninyo ang inyong kamay sa inyong mga labi. Lord, gamitin mo po ang mga labing ito para maiproklama namin ang iyong salita sa ibang mga taong nangangailangan ng kapatawaran mo, ng kaligtasan mo, ng biyaya mo. There is a waiting world out there, Lord God, waiting to hear the good news of our Lord Jesus Christ. Lord, use our mouth. Use us, Lord, to proclaim your gospel. Lord, maaaring nahihiya pa kami, pero Lord, alisin mo po yung takot, yung hiya. I pray ikaw po maglapit sa amin ng mga tao o ilapit mo po kami sa mga tamang tao na aming babahaginan. I pray, God, na lalo po doon sa mga first time mag-share ng gospel, Lord, bigyan mo sila ng mga taong hindi sila i-reject. Yung hindi sila kaagad-agad ikukutsain. Para ma-experience po nila yung joy ng pag-share ng gospel. At higit lalo, Panginoon, I pray, bigyan mo sila ng lakas ng loob, tapang, na may bahagi ang salita mo sa kanilang mga mahal sa buhay. Lalo na po itong darating na mga holidays, Lord. I pray, God, that as they gather in these Christmas holidays, Lord, as they gather, I pray that you'll give them, Lord God, the courage, Lord God, to preach your word, to share your word, and I pray that they themselves will be the light and the soul of their family. Raise your both hands. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious to you.
May the Lord turn His face towards you and grant you joy, peace, love, courage, hope, and the unrelenting desire to know God more through His Word. You are now sent, people of God. You are blessed. Be a blessing. In Jesus' name. Amen. God bless you. See you next week for the last part of our series.